Sa 2026 na, planong ituloy ang EDSA rehabilitation kabilang sa pinag-aaralan ng DPWH ang mas mabilis at mas murang teknolohiya. Saksi, si Joseph Morong, exclusive. Tapos na ang isang buwang palugit ni Pangulong Bongbong Marcos para pag-aralang muli ang rehabilitasyon ng EDSA. June 1 nang suspindihin ito dahil ayon sa Pangulo, matagal at sagabal sa publiko ang 2 taong tansya batay sa unang plano. Baka aniya may mga bagong teknolohiya para mapabilis yan. Pero tuloy pa rin ang rehab ayon kay Department of Public Works and Highway Secretary Manuel Bonoan. Hindi na nga lamang ngayong taon dahil inabutan na ng tag-ulan na inaasang masusundan ng Christmas rush sa Vermonts. Early next year, if we have this space early next year, then we can start. Some of the sections na hindi most traveled, no? And that will not affect actually substantially traffic movement. Ayon sa DPWH, mas mabilis at mas mura ang tinitingnan nilang teknolohiya para kumpunihin ang EDSA. Sa orihinal na plano kasi, lane by lane na babakbakin ang kahabaan ng EDSA sa kapapalitan ng bagong kalsada. 8 hanggang 17 billion pesos ang aabutin ng kabuuang halaga ng orihinal na proyekto. Pero ngayon, sinusubukan nila ang tinatawag na time and motion kung saan lalatagan lamang ng bagong layer ang EDSA. It looks promising. We're not going to scarify it anymore. We'll just put it on top, but we have to stabilize it. Stabilize it properly. Tatas ng konti yung EDSA. Hindi naman ganong mataas. Posible rin gawin yan sa gabi para hindi masyadong abala. Pero kakailanganin pa rin aniyang ipatupad ang inanunsyo noong odd-even scheme sa EDSA para mabawasan ang volume ng sasakyan. Isusumite ng DPWH sa Pangulo ang rekomendasyon, oras na maisapinal na nila ang teknolohiyang gagamitin. Bagaman sa susunod na taon pa ang rehab, tuloy pa rin ngayong taon ang plano ng Department of Transportation na dagdagan ang mga bus sa EDSA busway. Pinag-aaralan pa rin kung pwedeng paagahin ang operasyon ng MRT at kung pwede nang gamitin sa MRT ang 24 na mga bagon ng Dalian trains na hindi agad nagamit dahil hindi lapat sa sistema ng MRT. Sa checklist nila ng Sumitomo, there are only I think 2 or 3 out of 10 left for the 8 trains. So if ma-clear yon, then we can start using these trains. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.